Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo, kapatid na Lucky Aranda. 24 years na po pala kayo sa iglesia. Happy Sabbath anniversary po, kapatid. At kayo pala yung si Brad Hopper, the Explorer. Pagbati po sa Hopper family, mga kapatid. At lalo na po sa inyo, kapatid na lucky. Talagang lucky kayo kasi kasama kayo sa mga tinawag ng Diyos at nabigyan ng pagkakataong maging malinaw sa ating mga puso ang kanyang mga salita na dapat po nating tuparin at isagawa na nakakatiyak tayo sa pagsunod sa aral ni Kristo ay matatamo po natin ang ating layunin. Yun ang pagkaligtas po ng ating mga kaluluwa. Kaya sana makapagpatuloy po kayo na ang ligaya ng inyong puso ay ang pakinggan ang salita ng Diyos at ito po ay isagawa dahil siguro po sa tagal nyo na rin po ngayon sa ating pagsasama-sama ay napatunayan nyo na po na maligaya talaga ang maglingkod sa Diyos Maligaya po ang sumunod sa kanyang mga salita. Ang napakabuti ng nagiging bunga pag nakakasunod tayo sa aral ng Diyos. Yun ay kung ang budhi natin ay budhing ukol sa Diyos. Kasi may mga tao, iba ang ligaya, iba ang kasayahan. Mas masaya sila sa paggawa po ng masama. Magkaiba po yan Dalawa po ang kaligayahan Kaligayahan ng mga taong ayaw kay Kristo at kaligayahan naman ng mga taong sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Pero sa isang sumasampalataya po, mararamdaman mo pag nakagawa ka ng pagkakamali, nalulungkot ka. 'Di ba? Inawawalan ka ng sigla. Nagkamali ka Nagkasala ka, alam mo. Nakakaramdam ka po ng pagsisisi. Maganda naman 'yon. Dahil pagka hindi ka na nalulungkot pag nakakagawa ka ng masama, mahahanay ka na doon sa ang kaligayahan sa pagkakasala. Diba? Kasi sabi nga sa Biblia, may kaligayahan kasi sa pagkakasala. Nasa Hebreo 11:24, ang sabi po doon, sa pananampalataya ng lumaki na si Moises, tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasaning kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Ayun, may kaligayahan sa pagkakasala, kaya malulugmok ka talaga sa pagkakasala dahil may kaligayahan po doon Pero pagka may budhi ka na ukol sa Diyos, hindi ka doon maligaya. Kaya nalulungkot ka, nagsisisi ka pag nagkasala ka. Pero pagka nakakatupad ka naman ng utos, may napakaligayang pakiramdam kahit napagod, nagastusan, napuyat. Sabi nga sa 1:2 ng awit, kundi ang wika ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Sana po, kapatid na lucky, para manatili kayong lucky, ay magpakasaya kayo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Yan po ang ating pagbulay-bulayan sa araw-araw at lagi tayong makikinig ng aral ng Diyos sa tuwing tayo po ay nagkakatipon. Ang intensyon kasi ng Diyos ng kanyang pagtuturo every time, kasi kaya tayo namamangha, salamat sa Diyos, di ko alam dati yun Diba? Ay, ang ganda ng paksa natin ngayon. Bakit ganon? May mga puntong nadadagdag sa atin Kasi gusto ng Diyos, madagdagan tayo ng ikabubuti, madagdagan tayo ng ikatutuwid, ng ikababanal, at habang ginagawa natin yon, nadadagdagan tayo ng saya. At ang isang prueba ng masaya sa paglilingkod sa Diyos, nagiging mapagpasalamat. Diba sabi sa Biblia, 3:15 ng Kolosas, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Sa Jeremias 30:19, magmumula sa kanila ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Sana
Mamalagi kang masaya, kapatid, sa iyong paglilingkod, pati ang iyong sambahayan, at makapagpatuloy ka nawang may dalang higit na katatagan ng pananampalataya sa pagharap natin sa sari-saring mga kailangan nating harapin na realidad ng buhay. Hindi tayo mahadlangan, kundi habang tayo po ay nagkakaroon ng karanasan sa salita ng Diyos, lalo sanang magkaroon ng puwang sa ating mga puso, i-occupy nawa ng salita ng Diyos ang ating mga kalooban. Muli po, Happy Sabbath Anniversary. Belated na po ito, kapatid. Pasensya na kayo, ano? Hindi ko po naharap agad ang pagre-record. At pagbati na po sa inyong buong pamilya, the Hopper family, the Explorer. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Magandang araw po.